Kasi may iba-iba naman tayong definition of JOMO and FOMO, di ba? But the main definition of JOMO is yung calmness in yourself. So probably for them, that's the JOMO that they have. Sana hindi ako i-obligang sumama. Ganon. Kasi parang mas, mas preferred mo na stay at home ka na lang. Ganyan. Feeling ko nga na kasi nasa quiet era na tayo. We are waiting for your stories, mga chatters. Ano naman ang JOMO mo? Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters. Hello, nurse RJ. Sa truth. Hello, chatters. Welcome back after one episode break or one Friday break for us. Yeah. Kamusta? Kamusta? What's up? Kamusta? Hindi ko gusto yung hair ko today. Halata niyo na patapos na kami chatters kasi ang bangs niya ay mahaba na. So, Mahaba na. And ang init na dito. Sobrang init talaga. Diyan ba? humid. 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 Yeah. Mainit, humid. Ito naman pa, ano pa eh. Pauso ka pa, Hindi humid. naman. Hindi kasi pag sinabi mo naman, yeah. Yan na. Okay. Ikaw, kamusta ka? I'm good. I'm happy. As always. Wow, good for you. Alam mo ako this week, parang hindi this week. Past 2 weeks na hindi tayo usap. Alam mo yung feeling na dapat busy ako, pero Oh, let's hindi ka busy. say, tinatamad ako kaya hindi ako naging busy, pero pagod ako. Alam mo yung, kasi sobrang init. Oo, yung weather. Pag yung weather, dumadagdag talaga yun sa akin. Sa kapaguran. Mm-mm. Ako actually, kasi low season na, so parang yung occupancy namin is hindi na ganun kataas. Mm-mm. So yung busyness sa work, hindi siya ganun ka-busy. So, naboboard ako, inaantok ako sa work. Oh, sana all inaantok sa work. Okay. Pero at least, Hindi, ano hindi yung ko inaantok sa work. ano nyo na lang yan, pahinga nyo na lang din kasi after yung peak season ninyo, di ba? Sunod-sunod, OT-OT. Kaya deserve nyo rin yan, pahinga. Pero marami pa rin OT. Ay, marami. Eh di, Marami, marami pa rin OT kasi marami nag-leave. So, ah, kailangan mo i-cover yung mga yon, di ba? okay na yun, pahinga with OT. As bayad. Walang bayad ang mga managers sa OT. Ay, wag na mag-manager kung ganyan din lang. Yeah. Parang mas okay pa rin naman mag-bayad. Siyempre naman, joke lang yan. Oh, so anong bago? Anong bago? Ah, wala. Walang bago, pero may gusto ako pag-usapan. Kasi ano ko siya, parang lagi kasi natin sasabi dito, yung FOMO, yung fear of missing out. Gusto ko Yeah. naman pag-usapan yung JOMO. Are you familiar with the JOMO? JOMO means joy of missing out. So, Oh. kabaliktaran talaga siya nung lagi mo sinasabing nararamdaman mo pag minsan. Dati Mm. pa lang, yung Mm-mm. FOMO. Yung joy of missing out, I think we are on that stage of JOMO because we always choose our peace, our own. Diba? Mm-mm. Kasi before, pag sinasabi, although kasi pag sinabi mo kasing FOMO, it's still the same. Parang iniis mo yung sarili mo kung na ayaw mong ma-miss yung mga bagay-bagay na ganito. Ngayon, mas pinipili mo na lang yung, yung, yung calmness na nararamdaman mo sa sarili mo. Na even though they are having fun in other place or they are having fun together and you are alone, parang hindi mo na-feel yung loneliness. Parang mas peaceful ka sa sarili mo. Mm-mm. Have you experienced that? Oo.
Yung minsan pa parang hinihiling mo na, sana hindi ako i-obligang sumama. Ganon. Kasi parang, mas, mas preferred mo na stay at home ka na lang. Ganyan. Feeling ko nga na kasi nasa quiet era na tayo. Na, we value that, yung quiet space, yung time for ourselves, Personal time. Yeah. personal time. Kesa, hindi naman natin sinasabi na parang ayaw nating makipagkaibigan or makipag-socialize. Pero kasi parang sa atin, yung pakikipag-socialize, more on, parang responsibility na rin siya. Ako ha, personally, parang it becomes responsibility na sa akin na minsan Mhm. nahihirapan akong gawin. Ganun. Kasi nga parang I prefer na at home na lang. So, for example, merong mga trips or merong mga, occasions, for example na lang ito, occasion sa office, ganyan. Tapos parang, hindi ka invited because parang sa ibang site ka, ganon. Pero pwede kang sumama, ganon, kung gugustuhin mo. Pero ako parang, mas gusto ko, pinagdadasal ko na, sana hindi na lang ako kasama. Ganon. Kasi nga parang hindi ko feel makipag-socialize ngayon. Parang ganun. Hindi, at saka sa atin naman kasi sa edad natin to, parang kasi yung yung oras natin, we always give a lot of our time to our work. Di ba? Parang kalahati na ng araw natin is nasa work. Mhm. Kasi kahit naman wala pa tayo dun sa actual work, yung preparation mo, yung transportation time mo, that's part of the time that you consume for your job, di ba? So Mhm. parang nakakapagod. So if we get the chance to rest, we really want to take that time to rest, di ba? Mhm. Ako actually, minsan, may mga events, may mga gatherings kami ng mga staff ko, ganun. Parang, parang ako, I always let them enjoy the moment. And then, magano lang ako, pupunta ako for an hour or two, and then uwi na ako. It's up to them to enjoy the party. Kasi wala naman na rin ako dun sa stage of yung magwalwal, minom, yung mag-party ng todo-todo, gano'n. Once in a while, yes. Parang kumbaga, for my past 5 years here in Thailand, parang once in a year, gano'n, nag-attend ako ng talagang walwal na party. Kasi it's just once in a blue moon, di ba? Mhm. Kung mangyari. Pero yung every like what we used to do before na every week or every month we are going out hanging around until 5 a.m. ganun. Hindi na wala na ako sa ganung era. Kaya I most of the time I enjoy my self time, my private time, because parang nandun yung calm na nararamdaman mo na pahinga, as in pahinga talaga siya. Because Mhm. after sabi mo ng 5, 6 days of working, you really have to rest because your body is not getting stronger as well. Because you're getting older, di ba? We are getting older, not just you. Um, so yun, parang na-enjoy ko na yung ganong joy of of missing out some events or gatherings ng mga friends, ng mga colleagues, di ba? Though sometimes I still feel the fear of missing out, especially kung hindi ko na enjoy or hindi matagal na akong hindi nag-enjoy sa nangyayari sa life ko. Parang yung for example, yung may outing yung pinsan ko, parang gusto kong sumama. Cause parang fun. Sobrang sobrang saya. Hindi ako pwede kasi syempre high season. So usually I feel that FOMO whenever I spend a lot of my time sa work na and paulit-ulit yung nangyayari sa akin. Parang ganun yung nararamdaman ko. But if yung parang may nangyayari, may ginagawa ko personally, na ako lang, parang nag-enjoy ako. Parang lately, kasi meron na akong
lutuan. So, nakabili na rin ako ng ref. So, parang Nice. nag-iimbak ako ng food. Mm-mm. Syempre, alam mo naman ako, mahilig ako magluto. Mm-mm. So, before, nung hindi ako nakakapagluto dito sa room ko, parang hindi ako nag-enjoy. But lately, nung nakakapagluto na ako, parang masaya. Parang hindi ako nabobored sa kwarto ko kasi hindi na lang, hindi na lang, hindi na lang manunood ng Netflix or ng YouTube. Hindi na lang ako makikipag um, babadaan sa Facebook, sa mga kapatid ko na nakapag-usap. Para kumbaga, I have a new activity na ginagawa dito sa room. Kaya, yeah, nag-enjoy din naman ako sa nangyayari. Mm. That's good to hear. And yung kanina yung nasabi mo na um sometimes yung time mo alone is your break from your work. 'Di ba? Pero sometimes din kasi kaya ka nagfo-FOMO is yung break na hinahanap mo rin syempre, yung to spend time with the people that you ano din yeah. So, yun. Meron lang tayo siguro mga specific kinds of break, ganon. But most of the Mm. time kasi the break that we want is a total rest talaga at home, ganon. Meron lang ako i-share related dyan. Na-remember ko isang event, meron kaming dinner sa work. Tapos, edi syempre buffet yun. Di syempre kumain na ako. Lahat ng gusto kong kainin, kinain ko na ganyan. So may mga nag-picture-picture na kami, ganyan. Tapos, parang tapos na lahat. Nakaupo na lang, ganun. Pero kasi hinihintay pa lahat matapos kasi may photo ng buong company, ganyan. Mm. Nauuwi na ako. Hindi ko na inintay. Alam ko, parang naisip ko na, ay, hindi ako kasama dun sa photo ng buong company. Pero gusto ko na kasi talagang umuwi. Kasi na-remember ko parang Thursday yon kinabukasan weekend na. Or hindi. Hindi pala. Parang birthday ko pala kinabukasan. Birthday ko kinabukasan. So, after nun, may meeting ka. Kailangan ko pumasok dahil may meeting kami. Tapos kinabukasan nun, off. So parang magiging busy ako. So sabi ko, parang ito na lang yung ano, ayokong mag-spend ng time doon kasi baka mapagod pa ako kakahintay. Picture lang naman na yung hinihintay namin, Later. ganyan. Mm-mm. So yun, umuwi na ako. Tapos nung nakita ko yung pictures ng buong company, wala ako. Hindi naman ako na, ano, parang, ay, wala ako dun. Hindi ko naman na-feel yun. Pero okay lang. And then, parang meron na akong, basta ako, nakapagpahinga ako ng maaga. Parang ganun yung sa akin. Pero yung sinasabi mo nga na parang sometimes na nafe-feel na nakaka-feel pa rin tayong fear of missing out. Ako naman, more on fear of missing out dun sa nangyayari sa Pilipinas. For example, yung mga graduation, recognition ng mga pamangkin ko. Yun naman yung mga feel ko, yun yung mga na natatakot ako na ma-miss ko. Ayun. Actually, sa ating mga kasi mga talaga OFW or kahit naman tayo, kahit hindi mga Filipino, but those people who works in abroad, tama ba? In abroad. Parang yun naman talaga yung feeling, yung nafe-feel natin, yung greatest FOMO natin. Kasi Mm-mm. we are far from our family. And those moments, parang kumbaga gusto mong maging present. And same lang naman tayo ng nafe-feel kasi may mga events sila, for example, sila mama. They, may gathering, kahit na salo-salo, syempre alam mo naman tayo mga Pilipino, parang kumbaga kahit konting salos or maliit na salo-salo lang, parang masaya-masaya na tayo, di ba? Yeah. And sometimes, pag ang ginagawa ko, for example, nandun yung bunso namin sa bahay, and then they will have yung parang simpleng salo-salo na lang. Mm-mm. I have, I always make sure that na tinatawagan ko sila during that time na nagsasalo sila para ma-feel ko nandun ako. Then, Mm-mm. kung kumakain din ako, alam mo yun, yung ako na yung nag-initiate, tatawagan sila para lang ma-feel ko na hindi ko na miss yung moment na yun. Mm-mm. Kasi maraming stories, maraming tawanan, maraming nangyayari during those small gatherings. Especially those people na nandun yung mga talagang importante sa buhay mo. Mm-mm. Totoo Diba? yun. Yun ang FOMO talaga natin. Hindi na yung para dito na missing out, ganon.
Well, may na FOMO pa yung rin sa naman mga ako sa mga, for example, yung mga sa mga friends ko din, na nakikita ko sila kunwari, ay, nag-outing sila, magkakasama, gano'n. Yun, kasi nami-miss ko sila. Pero naisip ko din na paano kung nasa Philippines ako tapos accessible lahat ng mga friends ko. Like for example, mag-aya ng ganito, ganyan. Naisip ko din, hindi ako sure, pero naisip ko din, same pa rin kaya yung feeling ko. JOMO kaya ako or FOMO? feeling ko kasi, we only feel the FOMO pag yung alam mo yung hindi nangyayari sa'yo lagi. Mm, Di ba? So mm, parang feeling ko kasi, we have that FOMO. Pag yung nangyayari sa atin lagi, tapos biglang hindi nangyari. Or, mm, for example, yung kunyari, labas ng mga kaibigan mo, tapos biglang one day, hindi ka na nila sinama. So parang you have that fear of missing out because we used to have this bonding before, di mm, ba? But ganun din naman yung sa show mo, na parang you get tired of that routine na mas pinili mo na lang maging magpag-isa na payapa lang, na ikaw lang, ganun. Parang ganun din. okay. Pero feel mo ba, same, lahat ba ng mga ka-age natin, ka-generation natin, nakaka-feel ng JOMO? Or parang ano lang, mm, tayo lang, dalawa. Ano ba kasi it comes with age or yung environment or depende talaga din yun sa tao. Kasi ako, wait lang, I kaya guess, ako natanong yun kasi parang marami ako naririnig na ka-age na najojomo. Same experience with us. Pero hindi ko kasi naman feeling ko, marami. Mm. uh, feeling ko, I guess it comes with maturity, Mhm. di ba? Kasi we also have a lot of batchmates na pag makikita mo sila sa Facebook, they are still having the same lifestyle that as we used to have. Diba? So No. parang kumbaga, it depends. It depends on your maturity and it depends on the environment that you have. Kasi may iba-iba naman tayong definition of JOMO and FOMO, diba? But the main definition of JOMO is yung calmness in yourself. So probably for them, that's the JOMO that they have. But it's not missing out. They are not missing anything because they are still having the same things that they are doing, diba? But the joy was there. And feeling ko, yeah, I think it comes with maturity. The only common thing about us, the mga magkaka-age, is exhaustion. Ay, Exhaustion. totoo. Of adulting, of all these Yeah. responsibilities. Ay, nako. Kaya super ang saya lang na magkaroon ka ng personal space and personal time sa sarili mo na wala kang ginagawa at all. Or, pwedeng wala kang ginagawa at all. Or ginagawa mo yung bagay. Like for you, yung hobby mo, new hobby. Cooking. Diba? Maybe siya new hobby, but like reliving. Reliving. Ah, yeah, yeah, yeah. Reliving. Ano, at saka, ako kasi ang style ko, for example, out na ako sa work. Out talaga ako sa work. Hindi ako yung although manager ako, kasi pag sabi mo pag manager ka, you should be on call, diba? Mm. I I still give myself respect na pag out talaga ako sa work, as much as I can, out talaga ako sa work. Pag hindi siya urgent, hindi ko siya sinasagot. Hindi ko siya pinapansin. Pero Mm. pag yung urgent, syempre, kailangan kong mag-respond. Kasi as a manager, kailangan mo talagang gawin yung responsibilidad mo, di ba? Parang meron yung mga times na tinatawag nila ako mag-perform. Kasi although hindi naman ako magaling kumanta, but hindi, pag ano kasi, syempre as Filipinos, alam mo naman tayo, kahit tayo magaling kumanta, kanta-kanta lang, kanta-kanta. Eh, parang compared to them, siguro merong tone, di ba? So, So, anong piece mo? minsan, Wait lang, anong piece mo? ako, ang pagkakilala talaga nila sa akin, Adele. Wow. Adele. Mga Adele ang kinakanta ko. Pero yung low registry.
Mm. yung male versions ng ginagawa. So yun, parang ngayon, may event sila today. Um, Ayaw ko pumunta. So, umuwi ako. Tapos, sinawagan nila yung staff ko Mhm. na sabi mo kay Rafi, pumunta siya dito, mag-perform, kanta siya dito para mag-enjoy-enjoy, ganun, ganun. Sabi ng staff ko, ay, umuwi na po siya kasi may kailangan siyang gawin. Mm. Okay. Eh, Tapos, anong sabi? Hindi na pumilit? hindi na sila, hindi na sila nagpigil. Kasi, Mm. siguro, feeling ko alam nila yon na once na nag-out ako from work, hindi ko talaga sila babalikan. Mm. And ayaw ko din naman kasi ay, meron din tayo yung meron din tayo yung depende sa kasama. Depende kung Ay, sino yung mga kasama. oo. Mm-mm. Totoo yan. Doon natin mapili na is it a FOMO or joke, 'di ba? Totoo 'Di yan, ba? totoo yan. Pag hindi mo feel yung mga kasama mo on that special or on that moment. Parang, okay, it's not a big deal if Mm-mm. miss out ko itong tong part na to. Parang ikaw, yung kanina, di ba? Nag-join ka dun sa party nyo, but hindi ka na nag-take ng picture kasi it's just a picture. Parang hindi mo naman kawalan kung mawawala ka dun sa picture na yun kasi Mm-mm. it's just a picture, di ba? You're still part of the company kahit wala ka dun sa picture na yun. Di ba? So parang ganun din ako pag minsan. Parang pag hindi ko feel yung mga kasama, hindi rin ako pupunta. Parang one time, hindi pa ako nagdi-dinner. Then, dumating ako dito sa dormitory namin. Nakasalubong ko yung isang manager. Hindi, tatlo sila palang manager. Pero yung dalawa kasi masasakit. Pero yung isang manager lang nagsabi sa akin na, nag-dinner ka na, tara, kain tayo. Although hindi pa ako nagdi-dinner, sabi ko, nag-dinner na ako. Kumain na ako. Kasi ayaw ko lang silang kasama. Parang, we are not on the same, parang on the same boat. Iba kasi yung samahan nila. Like, hindi ko feel yung vibe. Mhm. So, Yeah. I prefer to separate myself from that kind of vibe. Mm. Ako, meron akong kwento sa'yo. Ay, same dyan. Sa dati kong work. Yung dati kong work, parang, lagi nila akong, dun sa department namin, lagi nila akong, pagka kumakain sa labas, ganun, lagi nila akong pinipilit sumama. Nung mga una, nung hindi pa ako naiinis sa kanila. Kahit ayoko sa kanila, sumasama ako. Kasi parang pakisama ko. Pero nung later na, parang kahit pinipilit nila ako ganun, ayoko, may gagawin ako, busy ako, may ganun ako, ganun na yung, mga reasoning. Tapos meron one time, may aalis dun sa work namin. Tapos parang, lahat invited. Tapos parang, hindi ako na-invite. Kasi dun sa department namin, hindi invite nung tao na yon. Tapos yung sila, yung mga kasamahan ko, parang big deal sa kanila. Pinupuntahan nila ako, sabi nila, in-invite ka ba? Sabi ko, hindi. Sabi ko gano'n, bakit kaya? No? Pero sila. Tapos ako parang, okay lang naman. Sabi ko, so maganda nga eh. Sabi na hindi tayo na-invite eh. Or na hindi ako na-invite eh. Sabi ko, kasi hindi rin naman ako pupunta. Yan. So yung mga ibang tao, big deal sa kanila kapag di sila nakasama. Pero parang during that time ako, dahil hindi ko naman sila feel, dahil naiinis ako sa kanila, parang it's my pleasure not to be invited. Parang ganon. Also, depende din talaga kasi sa mga kasama. Ano mo, naiisip ko tuloy, paano yung mga introvert? How do they feel? Do they feel FOMO or do they feel JOMO during those lonely times na may nag-i-invite sa kanila that they don't want to go out because they are introvert? How do they feel? Sa tingin mo? Sa tingin ko, parang same lang na kung ma-FOMO sila kung gusto nila yung taong, for example, family outing, tapos hindi sila nakasama. Kahit introvert sila, since family yung kasamang lalabas or may event, mafo-FOMO sila. Pero kung ano naman, parang kasi pag introvert, mas preferred mo talaga mag-isa eh. Parang, oo, Or somehow, with the person you are comfort with? oo, yun. Comfortable with. Mm-mm. Comfortable with. Ganon.
Ganun na nga. So most Pero, of the time, they are ano, feeling Jomo. Jomo. Oo, parang ano sa kanila nga. Kasi nga, pag introvert ka nga, obligasyon nga ang makipag-socialize. Social life. Yeah. Obligasyon yun. Kaya mas And okay sa kanila. yun naman ang kabaliktaran ng mga extrovert, yung mga talagang tag dito yung mga people pleaser. Party, ano bang tawag dito? Ang tawag dito, animal, party animal. Or animal party. Party ano. Party ma. Par- Kung itong topic na to pinag-uusapan natin, siguro from 18 years old hanggang 23 years old, parang feeling ko FOMO ako lagi pag hindi ako nakakasama. Promise ko na rin, oh, punta kami sa ganito, sama ka. Kahit na wala kang pera, kahit na parang wala kang resources, paano pupunta, hindi ka pwede. Dahil FOMO ka, gagawa ka ng paraan eh. 'Di ba? True, Ngayon, gagawa ka ng paraan kahit magsinungaling ka, hindi ka lang maka-join. 'Di true. ba? So, minsan, ganun din ako talaga. Ayaw ko kasing pilitin yung sarili ko na maging masaya sa company ng iba na hindi ko naman feel yung vibe. Kasi parang mas napapagod ako sa ganun. Mm. But Yun eh, nakakapagod din. yung tinatry mo yung hard mo na maging masaya kahit hindi ka naman talaga masaya. Tapos syempre kapag Diba? tahimik ka lang, baka may masabi naman sila sa'yo. Nung tahimik lang, True. sumama ka, tapos tahimik ka lang, di ka nagsasalita. Ganyan. Baka sabihin nila, ay, walang pakisama to. Parang ganun. Ay, KJ. Yung mga ganun. Kaya alam mo ba, kasi di ba sabi ko nga sa'yo, nung younger tayo, yung mga taong hindi sumasama, kunwari niyaya ko yung kunwari sa ating magbabarkada, kunwari ikaw niyaya kita, tas ayoko, ganyan ka. KJ naman ito, ganun. Tas, ano na, may negative, ano na ako sa'yo. Um, Connotation. oo, sa'yo, kasi hindi ka nakikisama. Ngayon, naintindihan ko na minsan, baka kaya hindi talaga sumama yung tao na yun kasi ayaw, ayaw niya sa akin, ayaw niya sa amin, ayaw niya yung vibe namin, ganun. Or talaga, baka obligasyon para sa kanya ang pakisamahan kami or ako, 'di Um, ba? Ganun. Talagang too late mo talaga marirealize yung mga bagay-bagay noon na parang lahat ng mga nangyayari noon, nagkakaroon na ng sense ngayon kasi mas naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay. and yung, nag-mature na rin kasi tayo. Parang, Yeah. kumbaga, iba na yung mindset natin during that time from to our mindset nowadays. Kasi Mm. parang ang mindset natin during that era of our life, parang happy lang. Dapat happy every time, di ba? Ngayon, we choose our happiness. We build, we plan our happiness, di ba? Na hindi siya yung mabibigay ng ibang tao. It's always within us, yung happiness na kailangan natin. Personally, ako ganun. Hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa ng ibang tao for me. Hindi yung hindi ako natutuwa dun sa mga ginagawa ng mga ibang tao for me to make me happy. I prefer to build my own happiness because I have my own preference of happiness or my own definition of Example, happiness. parang naano naman ako dyan. Na-curious ako Kaya dyan. for example, yung parang yung nakadate ko before. Mhm. His definition of happiness is together with the friends, drinking like that, di ba? Eh, hindi yun yung happiness ko. My happiness is bonding together in somewhere na kayong dalawa lang talking to each other or just being there for each other na busy kayo sa iba't ibang bagay but you're there. Mhm. Parang ganun yung definition of happiness ko. Hindi ako yung taong gusto ko uminom para maging happy. Because most of the people around me, ganun yung happiness nila. I guess that's their happiness because yun lang din naman yung lumalabas sa buwangan nila. Inom tayo. Let's have a party. Happiness. Yeah. Parang ganun. Or yun yung Diba? break, That's yun their yung napili nilang break nila. happiness. Yeah. Oo. 'Di ba? Iba-iba nga tayo ng ano eh, kung paano natin i-break, kung paano tayo magte-take a break dun sa hustle and bustle, 'di ba? Pag Ay, minsan nako ako sa atin. nga, pag minsan feeling ko, nagiging nega ako sa kanila. Because
I always give advice to them Mm. na, kunyari gusto nilang uminom. Tapos may sinasabi ako, yung ano mo yung nagiging Karen na may comments sa buhay ng ibang tao. Mm. Parang gano'n na. Parang for example, yung kanina, yung isa kong staff, sabi niya, after 2 years, magka-30 na ako. Bigla ko sinabi, yeah, magka-30 ka na. And until now, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Inom ka pa rin ng inom, nag-iossi ka. You should save those money for your future kasi you're not getting older. Ay, you're not getting young. Parang kumbaga yung gano'n na feeling ko nagiging mega na ako sa kanila sa buhay nila na pinapakilaman ko yung buhay nila. But ina-explain ko naman sa kanila na ah, hindi ko naman ini-insist na gawin yung sinasabi ko sa buhay niyo. Kasi parang kumbaga, advice ko lang naman sa inyo or guidance as your manager na ah, in life, hindi lang naman dapat puro kasiyahan lang gawin mo. You have to prepare for the future as well, di ba? Kung hindi ka mag-prepare for the future, parang it will be too late for you to prepare kung nandun ka na sa sitwasyon na kailangan mo yung mga bagay-bagay na ganito. Yeah, yeah, yeah. Tama. Anong, ano nila sa'yo? Um, Parang sagot whenever you say that to them. That's right. That's correct. Ganun. O, hindi ka naman But Karen. of Kasi course, agree naman sila sa'yo. pero parang feeling ko lang na I am going beyond I am crossing the line in their Mm. life na that's parang nga yung gaya nga ng sabi mo, we have our own way of happiness. And probably that's their happiness, but I'm I'm controlling their happiness, diba? Mm. Advice Na mo lang parang naman yan. At the end of the day, sila pa rin naman magde-decide. Pero at least that's true. you made your part na magbigay ng advice out of care, 'di ba? And as their older brother, kasi sa kanila, sa, sa ano namin, hindi naman ako pala yung pinakamatanda. But most of my staff kasi, they are on 20s, parang late, ang pinaka, ano ko na, late 4. Like, yung isa, parang 40 years old, mas matanda sa akin. Yung isa ko is 35. And then ako na yung next na pinakamatanda. But yung dalawa kasi, parang kumbaga, they don't care about other people na hindi sila nagbibigay ng advice, yun, kumbaga. Syempre, iba kasi yung ano iba yung responsibility mo as head of the department na kailangan mo silang i-guide whether about work or life, di ba? Kasi sa work hindi naman I mean as part of my job hindi lang naman trabaho lang dapat ang binibigay mong knowledge sa kanila, di ba? Ini-impart mong knowledge sa kanila. Kailangan mo rin mag-impart ng guidance sa kanila whether it's personal or whatever. But yun naman kasi rin yung na-build ko sa mga staff ko na uh, whenever they need someone to lean on, nandito lang ako. I mean, I can help you with something or I can guide you with something. Yun din yung like mo sinasabi sa kanila. If you don't know if you don't know something, always ask the manager because the manager can help you with that thing. Okay. At least yung intention nandoon, 'di ba? Yes. So, to sum it up, ngayon, ano yung FOMO mo muna? May Right at FOMO, this yun na. moment. Right at this moment, ang FOMO ko, yung na-feel ng family ko yung bagyo sa Philippines. Nami-miss, nami-miss ko yung ganong feeling. Hindi naman siya Mm. yung, Wag ma, kasing bagyo. Yung rainy season, yung ganon. rainy season. Yung rainy season. Oo, yung Sorry. bagyo. Yung rainy season, kasi tayong dalawa, lumaki tayo sa ganong environment na Mm-mm. hindi natin na-feel yung lungkot during the rainy season kasi parang masaya. For me, personally, Comfort. parang masaya ako. Comfort. And parang mas marami kasing bonding ang family whenever it's rainy season sa Baguio. Mm-mm. Kasi maraming maraming tawag dito, suspension kasi ng trabaho. True. Yun yung So inaabangan parang every na yun. morning. Mhm.
yun nga, yun. At the moment, parang yun yung FOMO ko. And yung feeling ko this is my greatest FOMO, yung wala akong partner. Nakikita ko yung ibang yung mga tao sa paligid ko, yung mga kaibigan ko, kapatid ko, they have their own partners, but I don't have. So that's my greatest FOMO na I feel I'm missing. I feel that I'm missing this part of my life na dapat meron ako. So parang nagiging negative siya for me because I am trying my best to suit in another person's life. Pero nga, di ba, sabi ko before na ayaw kong ipilit yung sarili ko sa isang tao. But parang lately, parang na-feel ko na malungkot. Parang malungkot mag-isa. So, gusto kong pasukin yung buhay ng isang tao. But minsan, hindi siya nag-work. Minsan nag-work because of me or because of that person. Yun. Kaya pag minsan, inaano ko na lang na, if it's God's will, then it's best. If it's for me, it's for me. Or you have to do your part. You have to make Yeah, I'm doing my best. moves. I, ano, yeah, I'm doing my part. Pero syempre, kahit naman gawin mo yung part mo, if that other person is not, ang tawag dito, binibigay yung part niya or paying same attention or yeah, same attention as what you're giving, then hindi mag-work di ba? Okay. Naiyak tuloy ako. Ikaw, Anyway, anong at the FOMO mo? right time. Ano? Yeah, ano? Ang FOMO ko. Ano right mo? At the right time, yes, at the right time. Pero at the meantime, my FOMO is fear of missing out dun sa mga milestone ng mga pamangkin ko. Ganun. Kasi nga, parang, ano, at saka, kasi nga lumalaki na sila, nagkakaroon na sila ng mga sarili achievements, ganun. I want to be there then. And at the same time, yung parang to be with my mother, gano'n, na Mm. natatakot kasi patanda na ng patanda. Natatakot? Ba't naman natatakot? Na ano lang, na, yun na, natatakot nga kasi nga fear of missing out. Na patanda na ng patanda, na sana mas more time with her, gano'n. Yun lang naman. Kasi kung sa pagso-socialize, parang not so much. Because parang feel ko I had enough eh. During our younger years, I had enough. Pero if may pagkakataon, if may chance, more on traveling. Gusto ko yon. Yan, gusto ko mag-travel with you, with my other friends, ganun. Siguro yun yung na fear ko na hindi pa natin nagagawa Hindi kasi. magagawa. Mm-mm. Hindi natin Hindi pa. magagawa. Hindi. Ano naman ang JOMO mo? Ang jowa. Di ba isa ko? Ang jowa ko, Joy, yun nga, yung ano ko, I'm enjoying my me time most of the time. I mean, nowadays, na even though I'm single, even though I'm far from my family, I'm still enjoying the alone time, kumbaga. Mm-mm. Because I'm finding ways to enjoy every moment that I have. Di ba? Parang lately, I've been traveling. And Mm. then soon I will be traveling out of country again. Parang Wow, where? Or you don't want to Taiwan. reveal yan? What? Hindi, okay lang. Sa Taiwan. Magta-Taiwan ako Mm. this coming end of the month. Alone? Yeah, hello. Oh, fear of missing out. That's your fear of missing out. Missing out. Okay. Well, actually, yeah, no? Parang kumbaga, na-realize ko din, yes. Parang it would be better kung may kasamang kaibigan. Or Mm. someone. But, well, it's if Enjoy mo na lang muna. Baka next month o next month hindi mo na magagawa mag-isa. Hahanapin mo yung alone time, 'di ba? So ngayon, cherish mo muna yung alone time. that's though may mga invites din naman ako na mga yung parang yung isang friend ko, in-invite niya akong
after my Taiwan trip, ini-invite niya akong uh, mag-visit, site visitation dito sa Thailand. Kasi ano Mhm. siya travel agent siya. So parang gusto niyang may kasama na mag-site visit dito around Thailand. Pero sabi ko, baka hindi ano yung schedule natin. Kasi ang schedule niya parang June 29 to July 6. E Mhm. babalik ko ng Turkey. So wala na siya sa Bangkok, nasa ibang lugar na siya. Yung susunod naman ako sa kanya, parang mapapa layo-layo pa kami sa isip. Kaya sabi ko, let's see kung mag-jive ba Swak-swak kami yung ng mga focus. schedule. I will join. Mm. Sana Yeah. maka-join ka. Parang gusto ko nga yung ganun, yung mag-explore lang and enjoy. Mm-mm. Enjoy myself. Enjoy myself. I'll touch Enjoy myself traveling. na lang. Pero ano naman, di ba? Before naman, ganun kasi talaga yung ano ko eh. Yung, yung relaxation ko. Yung traveling. But Mm. before kasi, whenever I travel before, I am with someone special, di ba? I am with someone Travel special. vlog na But, yan. Travel vlog na but yan. tatry nga Pagkakitaan natin. mo. Magta-try tayo. Mm. Hi! What's up? Alam mo, hindi mo naman kailangan magsalita dun eh. Pwede ka na naman mag-photo-photo tapos ano na lang. Alam mo yung mga, yung nagta-type na Yeah. lang. Vlogger. Vlogger Vlogger. oo. Hindi yung vlogger na video, tapos itatype mo lang dun kung saan ka nagpunta or mag-voice over ka, ganon. Di ba? Yeah. Sana ginagawa ko din. Kung Ay, ikaw din. makautos. Ang Hindi dami ako mong puntahan nagta-travel din. eh. Hindi ako masyadong nagta-travel eh. Ikaw na lang. Parang, parang kailan lang nakapunta kung saan. Dito lang yun sa ano, Qatar ko naman. Hindi naman ako nagpupunta Oo, pero outside the country. syempre, pwede pa rin naman yung pagkakano. Nagturoan pa. Ikaw muna. Ako unang nakaisip eh. Ako nag-utos, di ba? Okay. Okay. Yeah. Ito-try natin. Yes. Total, total mahilig daw na ako mag-post minsanan ng mga picture. Mm-mm. Ilagay mo na lang doon lahat. Pansin mo ba yun? Yung ang dami kung pagkatapos ko magbakasyon o magpunta sa kung saan. Minsanan ng post ko lang yung mga pictures ko. Okay din yun. Para ano, di ba kapag during that time talaga nag-enjoy ka, hindi ka nag-post real time. So, Yan. Enjoy ka lang. Hindi ka na-pressure na, post ko to sa Instagram. After na lang, di ba? Ayun. ay ikaw, anong job mo? May JOMO, yung ano na lang siguro, yung yun nga, makipag-socialize sa mga hindi ko naman gustong tao. Hindi naman sa hindi ko gustong tao, pero yung ano, hindi ko Hindi masyadong mo kagao. binavalue, mga ganun. Or kahit na kanino, hindi ako nakapag-socialize na, kasi feeling ko introvert na ako ngayon eh. Wala lang, gusto ko lang magpauso. Pero wait lang, kasi parang Kagao. ang hirap naman kasi sabihin mo na ay makipag-socialize. Pero syempre, for the next season tayo, yun ang ano natin eh, advocacy eh, na magkaroon ng So, talagang interaction connect sa mga more. chatters natin. Yun talaga yung yun yung ayaw ko namang ma-miss out. Yung interaction natin sa mga chatters. Na hindi tayo personal, kasi feeling ko yun yung JOMO ko, na hindi magkaroon ng personal na socialization. Pero at least dito, pwede nyo kaming i-DM lang. 'Di ba? Yeah, DM lang. we are waiting for your stories, mga chatters. Yes. Kung ayaw niyo namang ma-reveal ang inyong mga Hindi talaga tayo identity, magre-reveal. it's okay. Huwag na tayo No, magre-reveal. but meron naman kasi mga iba na gusto nang i-reveal yung Gusto identity mag-reveal. nila. But most of the people, they choose to be private, di ba? Mm. Dito sa susunod naming episode, mga chatters, we will reveal your secrets, your story. Yeah. Actually, exciting yun We kasi will, parang for the past ilang seasons na tayo, 8 season. For the past eh, 8 seasons, kung wala tayong guest, it's always about us, ganon. yeah.
our Parang period. and minsan we talk about yung mga certain issues ng mga tao na as much as possible, ayaw naman natin kasi hindi naman sila willing na i-share yun, di ba? Parang nagiging Yes. chismis na lang to kasi yun yung trending, yun yung maganda ring pag-usapan, di ba? Pero para maiba naman, someone will share us their stories. Yun, parang talagang willing. Kung hindi man sila mag-guess sa atin, pero na-share nila yung stories, di ba? Mm. Saya, so nakaka-excite yun. Kaya sana tulungan nyo kami chatters na merong may episode for the next season. You can DM us, ilalagay ko dito somewhere dyan at saka sa description yung Facebook namin where you can DM us. Yan naman. Yeah. And Yes. we are not ang tawag dito, strict when it comes to the stories that we will share in our next season. Kung gusto niyo Kahit i-share ano. yung mga natatagong sekreto dyan, mga Yeah, 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 mga yeah. maiinit niyong episode sa buhay. And then Yes. we will still make it as tawag dito, uh, yung ang tawag dito, hindi siya masyadong sensual. We will make our best to make it not too sensual, but whatever stories you will share with us, we will share here in our podcast. And we will Lahat give some naman, comments about yeah. yeah. Lahat naman Basta ng kahit anong stories story. interesting eh. Lahat Yeah. naman ng yun. So, yun, excited kami for that. And that's one of the fear na hindi namin magagawa yung season na yun. Kasi yun talaga yung isa sa mga nililook forward ko na mangyari dito sa the group chat podcast. Ikaw din ba? Actually, yeah. Because parang ito na yung level up natin. Na we will be interacting with our guests, with our Chatters. chatters, di ba? Kasi Mm-mm. parang kumbaga, we build this podcast. It's not just for us. All it's not just for us. It's for everyone to share their Yeah. story. Yes. Parang kumbaga, we are just the gateway of your stories. We want Exactly. to, yeah. If you cannot personally share it to the public, we will do it for you. Mm. In, but we will keep your privacy, of course. We will not give your name, or we will give you some codes. Para hindi naman masyado. Sabihin na Yes. lang sa amin kung anong gusto mong code mo para alam mo kung story mo na ba ang napagkwento natin. Yes. And yun, thank you so much for being with us for the past 12 episodes for season 8. And I don't know, magbe-break kami for a while we are waiting for your stories. Siguro a week For or your two. story. A week or two, Yeah. we'll talk about that. And then, A month? ayun. Sorry. A month? Oh yeah, pwede rin a Depende. month kasi ang dami Depende. rin. Depende. Yes, ang Oo. dami pa rin naman namin i-upload. Kung may mga na-miss kayo na mga episodes, mga words of wisdom from us, mga experiences namin, mga sobrang mga interesting na mga pinagsasabi namin dito. Mag-upload pa rin kami ng shorts. So, mapapanood nyo pa rin kami. Talaga nga naman, akala mo naman hinahanap-hanap. Tapos, Malay naman. yes, so There are some binibigyan people namin. naman na natatouch talaga natin ang buhay nila. So, yeah. Yeah, Let's think positive. yes. Think positive. Kaya ayun, kaya while we're uploading those shorts, send na kayo ng inyong mga stories. Yeah. Yeah. The more the Okay, merrier. Maria. Hindi lang naman po, kunwari, sobrang dami na. Sobrang talagang dami na natin yung marireceive na mga stories. Siguro, hindi lang naman tayo gagawin ng isa or dalawa per episode, di ba? Yeah. Pwede naman tayong per episode is isa lang and we give comments. And then we will have it for 3 to 4 seasons. Diba? Pwede rin, pwede That's rin, different. pwede rin. Para hindi na tayo Yeah, nahihirapan din kasi mag-isip ng kamusta ka na? Ano kayo pag-uusapan today? Akala ko nga pag-uusapan hindi, natin today yung mga past na issues, parang, ah, okay. hindi, hindi rin naman na kasi ako masyadong, parang hindi ako masyadong uh, knowledgeable about sa mga past issues sa palipaligid. Parang, mas gusto ko kasi talaga yung yung personal na nangyayari sa buhay natin. Kasi sabi nga natin, this is like our diary
na gusto lang natin i-share kung ano nangyayari sa buhay natin, di ba? I think that's Sometimes also we share, mm, yeah. Sometimes we just share our thoughts about other issues na gusto lang natin pag-usapan. yeah, Kasi wala based on tayong us. mapag-uusapan yun. Yeah. And I think that's also one of the joy of missing out. One joy of missing out is yung mga hindi wait, I will construct my sentence correctly. One of our JOMO, one good JOMO is hindi ka aware dun sa mga nangyayari din sa social media. Kasi sometimes it Oo, drains kasi di ka you, 'di ba? true. That's true. That's Minsan true. sinasabuhay mo na rin yung mga nakikita mo doon, yung mga ganun, 'di ba? At saka Okay. it would really affect your feelings, di ba? Pag minsan Mm-mm. ako actually Whether you personally, like it or pag not, eh. kunyari yung, yeah, kung kunyari may nakikita ako sa Facebook na magjowa, na ang sweet nila, you feel something na gusto mong mangyari din sa buhay mo. But if you're not spending a lot of time in social media, parang you won't be happy with yourself. Hmm. Ganun ako. Okay. So yun, mga But chatters, di ba? but We will wait for when we you. say social media, hindi kasama ang podcast. Kaya sama nyo pa rin kami. Always be updated, okay? And Yes. yes, yeah. Yeah. Yun nga. We will wait for your stories, mga chatters. And while waiting for your stories, you can watch our previous episodes, the previous episodes and seasons here in the Group Chat Podcast with ABC dito sa YouTube, Facebook, TikTok, and on Spotify. Hanapin nyo lang kami. Madali lang naman kami hanapin. Contact nyo True. lang kami dyan. And then, that lang. Yes. Yeah. See Okay. you on our next season, chatters. And Yes, thank hopefully, you. story mo na ang aming next na mababasa. Yes, please, please, please. Dun, dun, Ciao pa. dun. Ciao pa. Okay, thank you, Bessie. Thank you so Thank you, much. Betty. Thank you, Bye. Chatters. Bye. Bye, chatters. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.